magluluto ako ngayon ng dinner. Tara, samahan niyo ako. Alam niyo ba, nung bata ako, nasanay ako na pag nagugutom ako, dumidiretso lang ako sa kusina kasi palaging may nakaredy na pagkain. Ganon pala pag lola yung kasama mo, nakaredy na lahat ng food, yung damit mo, lahat-lahat. Pero ever since nung humiwalay ako kala mama, na-realize ko na pag hindi ka kumilos, magugutom ka. Buti na lang, bata pa lang kami, tinuruan na kami ni lola magluto ng pagkain. Kaya halos lahat ng kinakrave ko, niluluto ko na lang. Mas masarap kasi siya pag ako yung nagluto kasi na-adjust ko siya depende sa kung anong gusto kong lasa. Hindi naman mahirap para sa akin yung mag-isa lang sa bahay. Kasi nung bata pa lang ako, nasanay na ako na ganun. High school pa lang ako, tinuruan na ako ni lola na magbayad ng kuryente, ng tubig, tsaka ng wifi nung nasa Pinas pa kami. Tapos tinuruan niya rin ako mamili ng mga pagkain, tapos mag-grocery. Alam nyo ba, nung COVID, eto ata yung pinakamahirap na pinagdaanan ko sa Pinas. Kasi diba, nung COVID, bawal lumabas yung mga underage, tsaka yung mga senior. Nung time na yon, wala kaming kasama, kami lang nila lola, tas yung mga kapatid ko. 17 pa lang ako noon, pero pinayagan ako nung barangay na lumabas para mamalengke. Walang taxi na bumabiyahe noon nung COVID sa Baguio. So pag mamamalengke ka, need mong lakarin mula Session Road papunta doon sa palengke, and then need mo ulit bumalik dun sa may Session Road kung saan yung pick-upan ng mga jeep. Siguro nasa 15 to 20 minutes walk din siya. And nung time na yun, sobrang payat ko tapos sobrang sakitin ko. And then bit ko yung bigas, yung mga karne, mga gulay, mga prutas na pinamili ko. Bit ko lahat yun paakyat sa Session Road. Mababa yung blood sugar ko nung time na yun. So, habang naglalakad ako papunta dun sa jeep, patigil-tigil ako kasi dumidilim yung paningin ko tapos nahihilo ako. So, ang ginagawa ko pag ganun, pupunta ako sa gilid ng kalsada, tapos ibababa ko lahat ng bit ko and then uupo muna ako dun sa gilid. Ang hirap niya kasi parang sumisikip yung dibdib mo, tapos dumidilim yung paningin mo and then para kang nasusuka. So, kailangan mo talagang umupo muna. So, yung 20 minutes na lakad ko, umabot ng 1 oras na lakad kasi nga patigil-tigil ako. Pero kahit ganun, thankful pa rin ako kasi siguro yun yung pinakamahirap na pinagdaanan ko sa Pinas. May ibang tao na worse pa yung pinagdaanan ng COVID. Thankful pa din ako kasi kahit papano, naibigay ng family ko yung kailangan namin nung bata pa kami. Kahit nga hindi namin kailangan, nabibigay nila kaagad. Ngayon na wala na akong kasamang parents, siguro yung pinakamahirap para sa akin is yung magkasakit. Kasi nga every time na may sakit ako, inaasikaso ko palagi ni lola. Kasi once na masama yung pakiramdam ko, hindi talaga ako makatayo kahit 5 minutes lang. Kasi nahihilo ako. Ngayon, kahit may sakit ako, kailangan kong pilitin na tumayo para makapagluto.